China mga kapatid, nagpadala na naman ng puwersa nila, nag-deploy daw ng aircraft carrier sa Philippine Sea. At ito ay na-monitor ng Japan kaya binabantayan nila ang China mga tol. Itong balitang to ay panonoorin natin, itong report nito ay mula kay John Reps mga kapatid. So wag nyo kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba sa may description box. So tayo naman ay magbibigay lang ng reaksyon, komentaryo, opinion sa mga pangyayaring to, sa mga bagay na to mga tol, at sana naman ay mabawas-bawasan na ang mga pro-China dito sa Pilipinas na imbis na kondinahin nila mga tol yung ginagawang pang-aapi, panggigipit at pambubulas ng China sa mga Pilipino, sa Pilipinas, sa ating mga kasundaluhan, tila ba yung mga sundalo pa natin ang sinisisi nila mga tol. Gumagawa pa sila ng mga kwento-kwento nila para lang maipagtanggol nila ang China. Anyway, bago natin to simulan, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary at opinion. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa unang pagkakataon ngayong taon ay muli na namang idineploy ng China ang aircraft carrier nito sa Philippine Sea. Ito yung may sakay ng mga jet fighter Pero yung nagpakawala daw ng jet fighter itong China nitong nakaraan lang, August 8, kung saan ay nagpakawala sila ng flare sa rutang dinadaanan ng ating eroplano mga tol. Wala daw na monitor na aircraft carrier nun. So meaning saan galing yung mga jet fighter nila? Yun daw yung land base. Galing daw yon sa mga inokupang isla o sa mga nireclaim na isla ng China kasi nga ginawa na nilang military base yan mga tol sa West Philippine Sea. Meron na. So meaning napakadali lang nila talagang umatake at lumusob o kaya gumawa ng hindi maganda kung nanaisin nila mga tol. Yun ang matindi dun. Una itong naditik ng Japan kung kaya't mabilis rin itong nagpadala ng puwersa upang bantayan ang galaw ng mga barko ng China sa lugar. Ang Shandong Carrier Strike Group ng China People's Liberation Army ay muli na namang nakadeploy sa Philippine Sea sa ikalawang pagkakataon ngayong taon kung saan ang Japan ay naglabas ng sighting report ng presensya ng China Carrier Strike Group. Ayon sa report ng Japan, ang aircraft carrier na Shandong ay mayroon namanong kasama na yan ang cruiser, Sanjiang Destroyer at Yunqing Frigate na muscle flexing na naman nila as usual. Namataan sa Philippine Sea o 261 miles mula sa timog ng Miyako Island bandang 6 AM noong Lunes. Kaya naman ang Japanese Maritime Self-Defense Force Destroyer na GE Sakizuki DD-115 ay mabilis na kumilos upang bantayan ang galaw ng mga barko ng China sa lugar. Ayon sa Japan, habang nakabantay sila, ang aircraft carrier ng China ay nagsasagawa ng mga flight operation kasama ang mga onboard fighter jets at helicopter nito. Dati nang idineploy ng China ang Shandong carrier nito sa Philippine Sea noong June 9 hanggang 18. Pagkatapos ay bumalik ito sa home port nito sa Yulin Naval Base sa Hainan Island. At noong nakaraang taon, 2023, ay 3 beses ring idineploy ng China ang Shandong carrier sa lugar. Ang unang deployment nito ay Abril na tumagal ng 19 na araw sa Philippine Sea. Nasinundan ito ng 5 araw na deployment sa Philippine Sea noong Setyembre at ang ikatlong deployment nito ay noong Nobyembre sa Philippine Sea pa rin na tumagal ng 12 araw. Dumating ang aircraft carrier ng China. Kaso mahina tong aircraft carrier ng China. Meron na tayo mga nabigyan ng reaction video. Hindi daw tumatagal ng matagal to sa karagatan kaya nga hindi masyadong lumalayo yan Kailangan malapit lang yan sa base nila. Hindi katulad 'di ba sa aircraft carrier ng Japan, aircraft carrier ng Amerika. Talagang ang layo ng nararating mga tol. Kayang tumagal sa dagat nang walang balikan sa base o kaya nang walang hindi kailangan kargahan ng gasolina. Kaya nilang tumagal sa dagat ng ilang buwan. Eto wala, mahina to. At saka wala pang karanasan to Kumbaga parang ginawang ganyan para pang-intimidate lang ng China, panakot lang o meron kaming ganito. Pero kung eto ba nasubukan na ba to sa real combat? Wala pa. China sa Philippine Sea kasabay ng pag-alis ng Abraham Lincoln Carrier Strike Group ng Amerika sa lugar. Ang Lincoln Carrier Strike Group ng Amerika ay patungo na ngayon sa gitnang silangan matapos itong ipinag-utos ni Defense Secretary Lloyd Austin bilang bahagi na patuloy ng tugon ng Amerika sa patuloy na lumalalang digmaan sa Middle East kung saan ang Iran ay nagbantang sasali sa gyera.
Bago umalis ng Philippine Sea ang USS Abraham Lincoln, CBN-72 ay nagsagawa muna ito ng bilateral multi-large deck exercise kasama ang ITS Cavour Carrier Strike Group ng Italian Navy. Sa ngayon, ang Italian aircraft carrier na ITS Cavour kasama ang Italian frigate ITS Alpino ay nakadao ngayon sa Japan para sa isasagawa nilang bilateral exercise. Samantala naglabas na ng pahayag ang China hingil sa pagpakawala ng flare sa Baho de Masinloc. Giniit ng Chinese PLA, Southern Theater Command, na nagsasagawa muna sila ng military exercise sa airspace ng Baho de Masinloc noong araw na iyon nang biglang pumasok ang aircraft ng Philippine Air Force. Binigyan umano nila ng warning ang Philippine aircraft, ngunit dahil sa pagmamatigas nito ay dito na nila itinaboy ang aircraft ng Pilipinas sa paraang naaayon umano sa kanilang batas. Naayon sa kanilang batas. Oh, tanong, yung reason ba ng China mga tol is acceptable? Lalo na sa international law at UNCLOS. Diba? Anong karapatan nyo para magbigay ng warning? Dapat nga kayo ang pinapalayas dyan ng Philippine Air Force eh. Diba? Kasi nagsasagawa kayo ng exercises nyo sa loob mismo ng airspace ng Pilipinas, ng jurisdiction ng Pilipinas. Dapat nga nung ma-detect kayo ng Air Force ng Pilipinas, pinaalis na kayo dyan eh. Pero tignan nyo ginawa, surveillance lang yung aircraft na yun, hindi pa nga panggera yun, hindi pa nga panglaban yun eh. Non-combat aircraft nga yun eh, di ba? Pero anong ginawa nila? Sobrang takot nila eh. Tinaboy na lang nila eh. Baka daw hulugan sila bomba, putek. Sa kabila ng panggigipit ng China, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na itutuloy pa rin nila ang pagpapatrolya sa mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero real talk lang mga tol real talk lang. Pilipinas lang talaga mabait. Kasi kung naaalala ninyo, nagsagawa ng aircraft exercises din ng Russia at saka China malapit sa airspace ng Alaska o Alaskan airspace. Di ba tinaboy sila? Di ba nagpakawala agad ang US ng mga jet fighter nila para itaboy sila, i-intercept sila. Kaya nga todo paliwanag nun ng China eh. Pero tignan nyo rito, nagsasagawa sila ng exercises nila sa loob ng airspace ng Pilipinas, jurisdiction to ng Pilipinas eh. Diba? Nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas eh. Pero tingnan nyo, hindi tayo nagpakawala ng mga jet fighter natin para itaboy sila mga tol. Bagkos sila pa ngayon nag-angas. Sila pa yung nagtaboy sa atin. Napakabait talaga ng Pilipinas, no? Napakabait nga ba o talagang umiiwas lang tayo magulo? At sa balitang Middle East naman mga kabayan, muling nagpakawala ng 30 rocket ang Hezbollah noong Lunes ng gabi at tinarget ang Galilea, ngunit na-intercept pa rin ito ng air defense system ng Israel. Ayon sa IDF ay wala umanong nasaktang Israeli at ang mga shell ay bumagsak sa mga open area. Gastos lang ng pera yan. Kinabukasan ng umaga ay muling umatake ang Hezbollah gamit naman ang kanilang mga drone. Pero mo ilang daang libo ang lumilipad no, tapos bilang puputok lang. Grabe, ang lakas talaga ng gastos niya. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil nai-intercept pa rin ito ng mga Iron Dome na isang state-of-the-art air defense system ng Israel. Ba, magkano isang rocket, magkano isang missile mga tol? Diba? 100,000 yung halaga niyan. Diba? Tapos palili pa rin, tapos hindi man lang magagawa yung mission mo. Grabe sila magsayang ng pera sa mga ganyan. Tapos ang dami pang nagbubuwis dahil sa ganyan. עוד אחד ויש נפילות. הנה. עוד אחד. תודיע לצבא, גיא. תודיע לצבא. עוד אחד. הנה. Well anyway, sana nga matapos na yung kaguluhan dyan sa lugar na yan mga tol. At dito naman tayo sa Pilipinas. Ngayon, ganun pa rin. Patuloy pa rin tayong binubulas at patuloy pa rin tayong hinaharas ng China mga tol. Patuloy ang muscle flexing nila para ipakita sa Pilipinas na talagang sobra ang layo ng agwat natin sa kanila. Huwag tayong maglakas ng loob lumaban sa kanila dahil dudurugin lang nila tayo parang ipis. Ganun kasi ang ipinapakita nila every time na papadala sila ng mga warship nila at mga malalakas na puwersa nila. Ganon lang kaliit kasi yung tingin nila sa atin kung gaano kaliit ang mga mata nila. Ganon din kaliit yung tingin nila sa atin mga tol. At sinasadya nila yon sa lahat ng bansa na pwede nilang ma-intimidate.
para kung ano man yung gusto nilang makuha na sakop ng bansang yon, wag nang dumabot pa sa gera. Ibigay nyo na lang sa amin bago kayo masaktan. Yun ang panakot nila mga tol. So nasa sa presidente na lang kung papauto siya o hindi mga tol. Nasubukan na yan ng China sa atin. Meron silang presidenteng nauto, na presidenteng napaluhod nila. O ngayon, ginagawa ulit nila yan dito sa Pilipinas. Taiwan nga, hindi nila mapaluhod yung presidente, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.